So ayun nga ho, ayon dito sa ipapakita ko yung video, ayon dito sa lalaki na ito, di ko kilala kung sino ito, ha. Si Tio Moreno pala ito. Ayon kay Tio Moreno, 150 per million ang bawat pirma, guys, ha. So ang hinahabol nila sa confidential funds na impeachment ni VP Sara is 125 million pesos. Based on what we've heard, 150 million per signature of the congressman. And sa mga naririnig nyo, nung sinabi nyo meron kapalit yung pag-vote to impeach, magkano yung inaalok? Magkano ba yung pinag-uusapan natin dito? Based on what we've heard, I'd like to make a disclaimer. This is only allegedly. Yes, and I know you keep saying, I don't report news. This is commentary. So we're also curious. I don't wanna have it used against the program or us, the two of us here. But yeah, based on what we've heard, 150 million per signature of the congressman. And ano would you know the composition of this 150 million? Is this cash or in programa ba to? Ano tong 150 million? Actually, it's ACAP and AIX, and more, the other chunk of that is for the infrastructure development of the district. So, naka-divide yan lahat, tatlo. And yeah, Do you know yung pagka-divide? How much? I'm not sure with the figure now, but I've written about it. I just can't recall the exact number. Attorney Karen, I'll provide it to you later. Dr. Richard, do you have any idea? Because based on some of the sources, they say it's 25 million in ACAP, so yung ayuda that you can give, and then 25 million in AIX, and 100 million hard projects of their choice. I read that as well. So yun nga ho ang allegedly, nag-disclaimer kasi siya, si Tio Moreno, na allegedly 150 million ang bawat pipirma doon sa impeachment case ni VP Sara. So ang hinahabol nila 125 million. Tapos sa kanila 150. So tumugma ito, guys, ha. Ito lang sa analysis ko lang, ha. Dahil dito ayon kay Toby Chango, kung hindi matutuloy ang impeachment, maiipit ang mga budget. 90 billion pa na nakahold kasi talagang inihigpitan yon. So, pinapressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yeah. But sir... ang sabi nila sa akin, nung dalawang umausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. Kay Toby, kay Toby Chanco galing yan, mukhang binenta nila yung political capital ng Pangulo. Dahil nga, 90 billion daw ang nakahold na pera ipapangbayad sa mga pumirma ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ayon dito kay Toby Chanco, na hindi ito galing sa usap-usapan lang, galing ito mismo sa grupo ng administrasyon ng kasalukuyang ito. Ayan ho. Sa naganap ho na Thanksgiving dinner ng Alyansa, iisang senador lang ho na na-elect ngayong midterm election 2025 ang pumunta sa katauhan ni Lito Lapid. Ito ho, anyari sa iba pa, ba't hindi naka-attend? Pakinggan natin to, guys, Isang senator-elect lang ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos, ang sumipot sa Thanksgiving dinner ng koalisyon kagabi. Sa kabila nito, hiniling ni PBBM na isantabi na ang politika. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Zandro Chona. Tila lumalakas ang ugong kaugnay sa tampo ng ilang miyembro ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang senatorial slate ng administrasyon.
Hindi lahat ng 11 miyembro nito ay pinalad na makasama sa winning 12 candidates na naiproklama na kahapon. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC, ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid ang dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip, nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyo publiko. Pero maski ang Pangulo, inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. We all wish we had better results, but we live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election. At isa pa ho sa kamalasan, nagre-regodon itong mga nagkakalaglaga na dyan sa administrasyon dahil nagmula sa bibig ng kanilang campaign manager ng alyansa na si Toby Chanco na bakit akong sisisihin nyo kung di nakapasok yung mga senador natin? Sino bang promotor dyan sa impeachment? Ayon dito kay Toby Chanco. Sinabihan ko na kayo, sabi ni Chanco na huwag nyo ituloy yan. No? Bakit ninyo itinuloy? Alam niyo mag-i-election. Magtatapos na nga lang daw sila ng session dyan sa mababang kapulungan. Talagang ipinilit pang ipasa at isubmit sa upper house, which is yung Senate, ang impeachment case ni Vice President VP Sara na nakaapekto sa kanilang kampanya. Tataka kami bakit nila itinaon na alam nilang election, maapektuhan yung kanilang mga kandidatura. Ipinilit nilang isubmit at tapusin ang impeachment dyan, pag-impeach kay Sara sa mababang kapulungan. Ayon dito kay Toby Chanco, kasi nga iipitin ang kanilang mga budget. Ayon kay Toby Chanco, kapag hindi sila pumirma. Ayan, so sino promotor doon? Yung mga bida-bida dyan.